Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, February 16. Ang ebanghelyo natin ay Matthew 9:14 to 15. May nagtanong kay Jesus, how come our disciples fast but your disciples do not fast? And Jesus answered, how can you expect wedding guests to mourn as long as the bridegroom is with them? Then the time will come when the bridegroom will be taken away from them, then they will fast. Inaaniyahan tayo ng simbahan na panahon ng fasting ito. And so, what does it mean sa mata ni Jesus? Well, fasting will be a reminder na yung nobyo ay taken away from the wedding. Na minsan, tinatanggal po ang Panginoon sa picture. At kapag yun ay nangyari, that's bad news. And then we have to fast to realize na kapag nawala ang nobyo sa picture, nasira ang kasal. In other words, pag nawala ang Panginoon sa buhay natin, nasira ang buhay natin. Nawala ang dahilan ng celebration, nawala ang joy, nawawala ang kapayapaan, nawawala ang kaayusan, nawawala ang sense of fulfillment and contentment kapag natanggal ang Panginoon sa buhay natin, then talagang lost tayo. Sabi niya, time will come na una maalalahanan ninyo yung time na yan, yung time na literally Jesus was taken away dahil pinatay. So, ito ang Kwaresma ay panahon na naalala po natin ang krus ni Jesus. Halimbawa, ngayong Friday ay nagdaang krus tayo, devotional, para mabalikan po lahat ng nangyari sa buhay ni Jesus nung siya'y pinatay, nung siya'y pinaalis ng mundo nating dahil ni-reject. But, ang pangalawa, ang mahalaga is, we go inside, hindi lang sa alaala, kundi sa loob ng ating puso para mahanap ang mga pakakataon na we put Jesus outside the picture. Parang sa business, wala kang say. Sa relationship kong ito, wala kang say. Sa aking decision-making, wala kang say. And when we remove Jesus from our life, nasira ng celebration, nawala ang joy, nawala ang kapayapaan. And so, the invitation is, what are the moments in your life that you are putting Jesus outside? Pag nilayan mo yan, ibalik ang nobyo sa wedding kung gusto mo ganap ang kaligayahan. Kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ang good news ang social media. Gawin natin viral, araw-araw ang salita ng Diyos. And God bless.